Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo, hindi yung puro ka ngak-ngak. At yun na mga kabayan, kasulukuyan nga po nagkakaroon ng press con yung mga social media influencers na tinawag po ni Congressman Barbers na narco vloggers o pogo vloggers minsan sa kanyang interview mga kabayan. At ngayon po sinampahan po ng patong-patong na kasong libel. Ito po si Congressman Barbers mga kabayan. Ito na po ba ang sinasabing karma ni Congressman Barbers? Panoorin po natin mga kabayan. Ito po ang press con ng mga social media influencers. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin natin reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto namin itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon ngayong gabi na to, ay papaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila puno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na ganon lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganon-ganon lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag kahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga sinking youth natin? Hindi
hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. That is something that I cannot accept. So, yun po no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM, at para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Napakatindi nun, no, mga kabayan, ha, na sinabi po niya, no, ni Miss Joey De Vivra. Dahil nga po, totoo naman po sa mga, sa mga interview po ni Mr. Congressman Ace Barbers, talaga po, sinasabi po niya na itong mga to, pogo vloggers at narco vloggers, mga kabayan, na wala man lang pong ebidensya. Dahil lang po, tinitira po siya ng mga social media influencers na to, na tulad po ni Miss Joy. Tatawagin niya pong pogo vloggers. Tama po ba yun? Ang problema dyan, mga kabayan, wala na po sa kapangyarihan si Congressman Barbers, hindi po siya tatakbo bilang congressman sapagkat tapos na po yung kanyang termino. Hindi na po siya makakatakbo ulit. Baka sa 2028 tatakbo po yan, pero ngayon 2025 pahinga po yan, mga kabayan. Normal na Pilipino po yan ngayon at wala po siyang immunity from suit. Kaya talagang makikita po ba natin na hihimas po ba ng rehas itong si Congressman Barbers, mga kabayan? Sa tingin niya po, pakicomment nga po yan, mga kabayan, wala na po sa kapangyarihan si Congressman Barbers, at ngayon po, sinampahan po siya ng patong-patong na libel case laban sa kanya. Tuloy po natin. Sir Gian. Hello. Magandang hapon sa inyong lahat. Itong ginawa namin, ito yung katugunan sa panalangin ng sambayan ng Pilipino na manindigan laban sa mga opisyalis ng gobyerno na walang ginawa kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code, ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan, kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nire-representa. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila na naghahatid tayo ng impormasyon. At ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabangbayan. Patuloy po tayong nagsasakripisyo, naghahanap buhay, nagninegosyo, nagbabayad ng buwis para lamang mayroon silang lulustayin. Tama na po.
maawa na po kayo sa sambayan ng Pilipino. Kahit po maliit na kaso itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Saan ka ba nakakita na ako'y ibinuwis ko ang buhay sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot? Sukdulan, ipagpalit ko ang kinabukasan, hindi lamang ng aking sarili. Nawasak ang aking karir, nasakripisyo ang aking pamilya. Tumayo ako para sa katotohanan, para lamang matigil yung pagtatanim ng illegal na droga, yung pambababoy sa karapatan ng mga inosenteng mamamayan. Katwiran ko nga noon, tanda ko sa conference, kung gusto nating maitama yung mga nakagisnan nating mali dito sa PIDEA, mag-umpisa sa ating mga opisyal, sapagkat yung mga tao natin sumusunod lamang yan sa atin. Walang kinakailangan na magpalaya tayo ng 10 kriminal, wag lamang tayong magpapakulong ng isang taong walang kasalanan. Kaya ito hinahamon ko si Congressman Barbers sa pamamagitan ng kasong isinampa namin laban sa kanya. Ito ang tamang pora para makita natin kung paano irespeto ang karapatan ng bawat isa, mapaakusado ka man o mapakomplainan ka man. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo, hindi yung puro ka nga